makatipid, doon tayo. Alam po ninyo, ang Seventh-day Adventist, hindi lang natin masyado napapansin, they are bigger than us and they have more properties than us. Now, I am not saying this for you to go there. I am not saying this, church, para sabihin sa inyo na naiinggit ako. Sabihin ko lang sa inyo ito to challenge you, to challenge each one of us that we can do better. Bakit po? Siguro ang dahilan bakit ang Diyos ay parang nakikita sa kanila na kumikilos at gumagawa, it is because of the brand of faith they are showing, the kind of spirituality they are demonstrating. And they get the favor of God. Tatandaan ninyo si Abel at si Cain, parehong nagsisimba, parehong nagbibigay. Pero ano po ang sitwasyon ng magkapatid? Isang Diyos na kanilang sinasamba, isang Diyos na kinikilala. Itong si Abel, nakuha po niya yung favor ng Diyos because of the kind of faith, the kind of spirituality that he has exemplified. I think that's the very reason why. If we will just simply strengthen our faith, make our faith healthy, make our faith strong, sasabihin ko po sa inyo, ito pong lugar na ito is too small. Amen? Maliit po yung lugar na ito. And probably you would think for a huge construction of even a bigger church. Kailangan po natin ng bagay nito, mga kapatid. Kung natutuwa ho kayo sa inyong kinalalagyan ngayon, not yet. Meron pa hong gagawin ng Diyos bigger than this. Meron pa hong ipapakita ang Panginoon na higit na mas maganda pa kaysa dito. Kung naniniwala po kayo, ang sarap mo po dyan, fully air-conditioned, you have your handbells, you have your choir, you have all the instruments. Kapatid, God will provide you more than this. Do not be contented. Dahil ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. He is a big God. Why is it that you are asking something that is so small? Now, if your God is big, then ask big things. Ang problema ho natin, because our faith is a suspect, hindi ho natin mahingi yung malaki. Ang hinihingilangan natin, Panginoon, yun lang pong kapilya lang na maliit, pwede na. Yung pong ang aming sound system po ay makatunog lang. Pumunta kayo sa mga fellowship, malulula kayo sa kanilang gamit. Malulula kayo. Ako'y nahanga sa inyo. Meron kayong mga LCD. But if you go to these fellowships, I will tell you, church, it's really a state of art. Now, satisfied ba kayo? Aba, pag kayo naniniwala ng Diyos, higit na makapangyarihan at ang pananampalataya natin ay lumalago according to Paul, then God is preparing something great. Amen. Something enormous. Yan ang Diyos. But before doing that, we have to look into our faith. Our text tells us of this, and God's standard of faith, according to our text, is a growing faith. That's the standard of God. It should be a growing faith, not just a faith, church. It is a growing faith. Kaya si Paul sabi niya, nagpapasalamat ako, tuwang-tuwa ako, kasi ang nakita ko sa mga taga-Thessalonica, it's not just faith. It is a growing faith. And not just a growing faith. Ang sabi po niya, it is growing more and more and more.
Gaano kahalaga ang pananampalatayang ito sa buhay po natin at sa ating paggawa ng mga disipulo. Alam niyo, Ephesians chapter 2 verse 8 says, salvation is through faith. You see? How important it is? Salvation is through faith. Galatians chapter 3 verse 23 to 25, we are justified by grace through faith. Again, justification is by faith. We can receive healing because of faith. Remember this woman bleeding for 12 years and some of the healing stories of Jesus. Now you have seen the power of faith. And Jesus would normally say, your faith has healed you. Hindi mo sasabihin ng Panginoong Yesus, pinagaling kita. Ang sasabihin ng Panginoong Yesus sa mga kasaysayan ng pagpapagaling po niya, your faith has made you well. It is your faith that counts. In Luke chapter 17, verse 6, faith can move mountains. Kaya nyo bang buhatin yung bundok at ilipat ninyo? You can't, but faith can do it. Hebrews chapter 11, verse 1, faith is about seeing things that cannot be seen. Nakakakita po ng bagay na hindi pa nakikita. Now, if you have a growing faith in this church, ano bang gusto niyo para sa Taytay UMC? Ano bang inyong vision for Taytay UMC in terms of your structure, in terms of your membership? Now, think of it, church. Gusto niyo ho ba yung Coliseum ang laki dito sa Taytay? Parang ayaw niyong maniwala. Katedral. Yung nakita niyo si COP, no? Yung Cathedral of Praise. Mga ganun tipo. Wala pang Methodistang ganun eh. Tayong mga Methodista, basta saan yung may maliit, yun yun. At kung saan yung pinakadulo, doon yun. Eh, meron pa kaming isang simbahan nakita, walang right of way. Nasa gitna yung simbahan, pinatayuan ng church, papasok ka sa squatters area, makikiraan ka doon, may daan ng maliit. Palagay ko alam nila DS yun ni Pastor eh. Makikidaan ka, susuling ka pa sa pagpasok. Where in the world? Only in the United Methodist Church. Samantalang ang mga simbahan, saan sila naghahanap ng mga lugar? Highway. Meron naman tayong mga churches along the highway. Yun nga lang, mga miniature, maliliit. Hindi mapansin. Kung hindi mo palalagyan ng karatula, hindi mo pa malalaman. Eh kung minsan naglalagay ng emblem, hindi mo pa rin maintindihan kung emblem nga ng Methodista yun. Mga kapatid, hindi ganun. Kung kayo naniniwala na mayroong pang ibibigay ang Panginoon na higit pa rito, hindi nyo pa nakikita, mayroon na. Amen? Hindi nyo pa nakikita, mayroon na. Think of it, church. That's how you challenge yourselves. You have not seen it, but it is already there. At yun ho ang nakikita ko sa Methodista. Hindi pa po nakikita, pero nakikita ko po na handun na ang Methodist Church will be known again in terms of their spirituality. Hindi ko pa po nakikita, pero lalabas na po sa television, sa GMA 7, ang UMC. Naniniwala po ba kayo doon? Wag ko sa Channel 2. Channel 7. Doon ako lumabas eh. Doon ako kinuha eh, sa Channel 7 eh.
as a beat player eh. Kaya 7 tayo. Ano, sino ba may taga Channel 2 yata dito, si Tony Gonzaga. Andito ba si Tony? Andito si Kuya. O hindi, lalabas din tayo sa Channel 2. Kidding aside, church, hindi ho ba ang sarap? Ngayon, nakatingin lang tayo, nangangarap. But because we have a growing faith, hindi mo pa nakikita, kapatid, meron na. I still remember na si Elias humihingi ng ulan. Aba, panalangin ng panalangin si Elias, walang dumarating na ulan dahil may famine. Sabi niya sa kanyang utusan, tumakbo ka sa bundok, tingnan mo kung may ulap. Tumakbo yung kanyang utusan. Sabi niya, wala po eh. Panalangin ulit, panalangin. Bumalik ka, tingnan mo. Alam mo po, sabi noong utusan, ay, meron po akong nakitang ulap, kasing laki ng aking palad. Ano po, sabi ni Elias? Dali ka. Pumunta ka sa bayan, sabihin mo, darating ng ulan. Look at that faith. Maliit pa lang yung nakikita niya, pero ang nakita niya na, it's already rain. That's the power of faith. Ngayon, ang pananampalataya, mga kapatid, mapansin ninyo, ito yung nag-uugnay sa Diyos at sa atin. And to know God is by faith. Now, we need a growing faith, not just faith, but a growing faith. And what is the characteristics of a growing faith? Number 1, it is a resurrected faith. Ang growing faith, mga kapatid, isang pananampalatayang buhay. Kaya po yung cross natin, wala po nakapako dyan. Dahil si Jesus ay nabuhay na maguli sa mga patay. At dahil siya'y buhay, ang pananampalatayang ito dapat buhay. And that's the characteristic of a growing faith. Faith that is not dead. Faith that is full of life and joy. Kaya makita mo, kapatid, pag ang pananampalataya lumalago, masaya siya. Tingnan nga po niyo katabi ninyo, pag malungkot yan, hindi resurrected yan. Tayong mga Methodista mukhang hindi resurrected faith. Kanina may itinataas doon sa itaas eh. Ginaganyan, no? Yung smiley. Tama ba yun? Smiley? Hindi ko alam kung para sa akin yun o palagay ko para sa inyo yun eh. Di ba? Ibig sabihin, masyado kayong, ang tawag namin doon, you are prisoners of your copy. Tama ba yun, Clem? Nakaganyan lagi sa kopya, ayaw nyo nang tumingin, ayaw nyo ngumiti. When you have a faith that is overflowing, kapatid, ang saya po. Masaya kayong pumupunta. Kahit busy kayo, masaya kayong pupunta. That's a resurrected faith. Faith that is dynamic. James chapter 2 verse 17 says, faith without work is dead. Tayo po, pinaniniwala natin na nag-grow ang faith pag ito ay resurrected. Alam niyo bakit tayo po walang Kristo dyan? Nung namatay si Jesus doon sa Golgota, ang unang dumating, naunahan tayo. Nauna ang Katoliko Romano. Kaya kinuha nila si Jesus. Kaya may ganun pa, no? Tayong Methodista, medyo nahuli lang ng konti. Kaya ang nakuha natin, yung krus lang. Ang Iglesia ni Cristo, medyo late. Ang nakuha pa ako. Kaya lahat ng simbahan nila patulis. No? You must have a resurrected faith. You must be excited every time. Second characteristic is, your faith must be contagious. You can impact the life of others with your faith. Are you doing that, church? Are you impacting others' life?
O wala lang. Alam nyo, para malaman yung kapwa Methodista ninyo, alamin nyo sa inyong workplace kung may nagtatampo. Pag may nagtatampo, sigurado yan, Methodista yan. Kaya kailangan contagious, nakakahawa. Sipin ninyo, kung kayong lahat nakakahawa ang pananampalataya ninyo, hindi lang ho kayo ang naririto. At yung lugar ninyo kulang na kulang. Oh, hindi contagious eh. Natutuwa na tayo. Marami-rami tayo. Pumunta nga kayo sa iba, talagang malulula ka sa dami. And the third one is, it should be a persevering faith. Faith that can wait. Yung pananampalataya yung makapaghihintay. Hindi yung pananampalataya gusto. Andyan na. Yung pananampalatayang hindi pwedeng akayin ng iba. You cannot be swayed by other faith. You have a firm foundation of your faith. Persevering. Maghintay. Kami ni Mrs. Mendilio, naghintay kami ng anak na babae. Dalawa po yung una naming anak na lalaki. Sabi namin, Lord, it's about time for us to have a daughter. Please give us one. And we're praying for 13 years. Hintay ko kami ng hintay, panalangin. Nag-cut out pa ako doon sa magazine. Idinikit ko po because I have a prayer book. And I keep on praying for that phase. Lord, just one daughter. And I'm happy if you will give us one. Nabuntis po si Mrs. after 13 years. Of course, may ginawa naman kami. Hindi naman pwede yung nananalangin kayo, wala naman kayong gagawin. Hindi po pwede yun. Di ba? Oh, abay, gusto mo magkaanak, panalangin ka panalangin, wala naman kayong ginagawa. Ano may gagawin? O, may ginawa. Alam na ninyo yun. Binigyan mo kami ng pagkakataon na si Mrs. ang magbuntis. Tuwan-tuwa kami, Lord, this is it. This is it. Kami, hindi naman kami nagpa-ultrasound. Ang doktora namin si Dr. Rawico, if you know Dr. Rawico of Mary Johnston. Nung mga anak si Mrs., sabi niya, Pastor, lalaki. Wow, my daughter is a boy. Sobrang puti. Buti nilang kamukha ko. Dahil kung hindi ko kamukha, pagdududahan ko si Mrs. Pero kamukha ko, sabi ko, anak ko to. I still waited, church. Kung noon, konting trabaho lang, ngayon, doble trabaho. Kailangan laging malusog. I still believe in that promise of God. I'm going to give you. After 1 year and a half, nabuntis ulit si Mrs. Alam ba ninyong, nagpa-ultrasound kami, sinurpresa kami ng Panginoon. 2 hours po na kinukuha ang gender noong bata. 2 hours. Bali-baliktad, ayaw lumabas. Nung magdadalawang oras na, sabi ng doktora namin na kaibigan namin, miyembro din natin, teka, pahinga muna tayo. Biglaan mong bumaliktad ka. Pag baliktad pong gano'n, sabay tingin gano'n. Oh! Sabing gano'n ng doktora, congratulations! Babae. Kung makita niyo yung anak kong babae, kamukha ko. Hindi ko kawawa yun. Asset niya yun. Hindi po, yung anak namin babae ay pang Miss Universe. Maganda po. Matangkad. Alam ba niyong namimili kami, hindi ho sa children's section. Ngayon, nag-graduate na ng grade 6. Hindi rin ho kami sa teen section. Doon kami bumibili sa ladies section. Ang size ng paa ay 9 Malaki yung babae. Kaya mga kapatid, hindi tayo dapat yung nadadala. Kailangan yan tayo, yung persevering natin na handon. I still remember of this story, if I may. Alam na ninyo ito Meron hong mga
naglaban-laban ng mga mananampalataya, Katoliko, Romano, isa hong Muslim, isa hong Buddhist, at isang Kristiyano. Sabi nila, sinong pinakamagaling? Diyos mo? Diyos ko? Hindi, maglaban tayo. Simple lang. Tingnan natin kung makapangyarihan Diyos natin. Pumanik tayo sa pinakamataas na building dito sa Makati, sa Rufino Towers. At nagbunutan ho sila sino ang tatalon at sinong ililigtas ng Diyos. Ang una hong nakabunot, ng unang tatalon ay ang Katoliko Romano. Ang sumunod po ay ang Muslim. Ang pangatlo po ay yung Kristiyano. At panghuli po yung Buddhist. Of course, yung Kristiyano na yan, Kristiyanong Metodista yan, ha? Taga-Taytay. Tumalon. Aba, nanalangin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Nahulog, patay. E di ngayon, walang magawa yung Muslim. Bumagsak siya doon, from the top floor, pababa. Nananalangin siya. Allah! Ilayalaya! Alala! Wala talaga. Bagsak, patay. E ngayon, yung Pilipinong Kristiyano na Metodista, nakatagataytay, sumisilip. Siya na ang kasunod. Pareho sila sumisilip ng Buddhist. Tinulak niya. At least, kung mamatay, walang prueba, walang saksi. Di nahulog. Walang magagawa yung Buddhist. Hulog siya. Nananalangin. Buddha bless you. Buddha. Tahimik eh. Ganyan ang mga Buddhist, di ba? Buddha. Pabilis ng pabilis. Nung malapit na po, doon sa pavement, bigla siya nagsuspend sa ere. Buddha! Maya, tumaas uli siya. Tinitingnan ng Kristiyanong Pilipino na Metodista ng taga-Taytay. Umaakyat. Kabado, delikado to. Nung dumating sa itaas, sabi ng Buddhist, it's your turn, my friend. Sinong tatawagan ng Kristiyano ngayon? Di tumalon, nanalangin siya. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Jesus, iligtas mo ako. Palapit na ng palapit, sinisilip niyang ganyan, pababa ng pababa, pabilis ng pabilis. Oh, Jesus, ingatan mo ako, iligtas mo ako. Nung malapit na, sumigaw siya ng malakas, Buddha! Buddha! Nakuha niyo yan? Persevering kahit na ano ang mangyari. Naniniwala ka, isipin mo yung mamamatay ka na, bigla ka magsiswitch ngayon ng ibang pananampalataya. Sinong may ganun dito? Ngayon mga kapatid, hindi pa ako tapos. Nagmamadali ho ba kayo? May pupuntahan ba? Wala? Anli ako ngayon, Anli. Bago ako pumunta rito, nag-send ako sa Globe. Nag-send ako sa Sun. Nag-send ako sa Smart. Anli. Sermon. Ngayon, paano ho natin palalaguin yung pananampalataya? That's a question. Alam na natin ang standard, right? Resurrected, it should be persevering, contagious. But what will you do now with your faith? If you want to have a resurrected, you have a contagious, you have a persevering faith. Tatlo lang itong gagawin natin mga kapatid. Number 1, go to church. Unahin nyo yung gagawin, lagi nyo yung tatandaan, I have to go to church. Hindi lang ho paglinggo. That's the good thing about the Koreans. The church is always open. 24/7. Kasi Kristiyano talaga sila Tayo hindi Pag iniwan mong bukas yan, tiwas lahat yung mga gamit ninyo.